Shari, ano ang susunod nating kaso? Yes, Idol. Makakausap po ninyo si Nanay Leonisa Agno. Reklamo niya, Idol, yung kanyang sariling anak dahil wala daw po itong respeto, mapang-api at mapanglait sa kanya. And syempre, Idol, nais din po sana niyang alisin na po yung mga alagang hayop nito dahil mabaho na daw po at maingay na. Magandang hapon po, Nanay Leonisa. Magandang hapon din po. Anong pangalan po ng anak nyo? Philip Sarsuna po. Ilang taon na po si Philip? 44 na po. At hanggang ngayon po, nakatira pa rin dyan sa pamamahay nyo. Opo. Wala po ba siyang pamilya? May kinakasama po siya, pero wala po siyang anak. So napakadaling palayasin. Walang masasaktan, kundi siya lang, ang kanyang ego. Okay, walang bata. Pero po yung kinakasama niya ay pulis po ng Oriental. Ito po. Pulis. So kung pulis, ano ngayon? SPO4. Kahit pa SPO10, wala tayong problema dyan. Ay kaya nga po, kaya ako sa inyo na lang po lumapit at talagang hindi ko po masawata. Iba po ang ugali nung kami po ay nagkasagutan ay talagang pinagmumura po ako. Okay. Sinasaktan din po kayo? Ay hindi man po, dahil siguro napapahiya din siya po kung ako'y sasaktan niya. Minumura niya ako, wala akong kwentang ina, yung patay na ako, wala daw, hindi. Kasi po ganito po yon, Sir Rabi. Nung siya po ay ipinanganak ko, ay iniwan po kami ng ama niya. Okay. Ngayon po, ako, 7 buwan po siya iniwan sa akin ng ama niya. Kaya po ako ang ama, ako ang ina. 10 taon po akong nangatulong para mabuhay lamang siya. Masustentuhan. Tapos ngayon, paglaki, ganyan na po ang magiging ugali niya. Hindi pinabayaanan ko raw siya, ganun po. Ba't po siya nagkakaganon, ma'am? Meron hubang bisyo ito? Hindi ko po alam. Sabi noon po, ay nagka-problema po yan doon sa Occidental, doon sa kapatid ko na pabilan po sa karnap. Karnaper. Karnap po ng motor, ay hanggang sa nakulong po yung kapatid ko sa Occidental, ay hindi ko na po alam. Natapos na rin po, na-absolto na rin yung kaso. Hindi ko rin po alam dahil ako po ay nasa katulungan dahil high school po siya, ay sinusuportahan ko siya. Kaya hindi siya nakatapos dahil barkada po ang kanyang natupag. Ngayon, sinisisi sa akin na siya daw ay hindi ko pinag-aral. Sabi ko, ikaw ang pumili ng buhay mo dahil ako ay pinag-aral kita, Okay. pangatulungan ako para lang ka Sige. mapag-aral. Ito po, makakausap natin si Philip. Sir Philip. Sir, sa kabilang linya, si mama mo at ang kanyang reklamo, minumura mo raw siya at hindi na kayo magkasundo at gusto niya mapalayas ka na. Paano yan, sir? Pero ako wala namang pong problema, sir, yung papalayasin niya ako. Kasi yung bahay na yun sa pinsan kong namatay. Kanino po nakatitulo yung property? Bigay po ng barangay. Yan po ay pabahay sa amin ng mga barangay. Regardless kung kanino pabahay, pero kanino po nakatitulo yung bahay? Sa namatay po. Nanay Leonisa, kanino nakatitulo yung Sa akin, amin po, sa asawa ko, pangalan po ng asawa ko. Yung po ay pinatira ko po dito yung pamangking ko na yung balo dahil wala po Okay. siyang bahay. Sige, ma'am, sandali lang po. Nakapangalan po sa asawa niya, pero yung asawa niya po, ma'am, wala na. Nandito po, buhay pa po yung asawa ko. Pwede makausap? Kasi kailangan, ma'am, kung nakapangalan sa asawa mo, kailangan may permiso tayo sa asawa mo na pumapayag siyang palayasin ito. Kasi siya po yung may-ari lumilitaw ng property. Although conjugal yan, pero nakatitle kasi yan sa mister mo at anak mo siya, kailangan joint kayo mag-asawa na pareho ang gustong mangyari. Magandang hapon po. Sir Charlie, kausap ko lang po si Nanay Leonisa at ang laking problema niya dito sa anak nyo na si Philip at gusto niya ng palayasin. Nasabi niya po sa amin na nakapangalan daw sa iyo, nakatitulo sa iyo yung bahay na tinitirahan niyo ngayon, pati ni Philip. Now, payag ka ba na palayasin na si Philip? Si Pili po ay hindi ko po tunay na anak. Oo. Hindi mo tunay na anak. Bakit mo nasabi yan? Kanino anak yan? Anak po sa una ng aking misis. Pero payag ka ba na palayasin ni si Philip? Ay ayon po nga din sa kanyang ginagawa, hindi po siguro na siya alisin na muna dito. Okay. Alright. Philip. Sir. Okay. Well, sabi po ni Sir Charlie, payag na siya na alisin ka na muna dyan. So, Wala namang problema yun tatawag kami ng pulis, bukas ng bukas, sir, aalisin ka dyan sa gusto mo. Kasama na rin dito yung sa SPO10 ba na asawa mo? Wala po. Sir, ang papaliwanag ko lang, sir, hindi ako nakatira sa bahay na yun. Ang katunayan yun, sir, pinauwi ako dito ng nanay ko, binigay sa akin yung bahay na yan at
sabi niya magpagawa ka dyan ng kulungan ng baboy, ay ipagawa mo yung bahay na yan. Pinaayos ko sir yung bahay na yan, pinaayos ko. Ang sa akin lang sir, ibalik nila sa akin yung mga nagastos ko at walang problema sir, kanila yan, hindi ko inaangkin. Sandali lamang sir, kukonsulta tayo sa isang abogado rito. Attorney Garrett, narinig mo naman, Yes. pero sabi nitong si Philip, sige, lalayas ako, pero pinagawa ko yung babuyan dyan, bayaran nila ako. Ganito sir, no? Unang-una, hindi naman sa kanya yung property. And second, voluntarily niya pong nilagay yung improvement na yun. Ngayon, hindi naman po siya necessary improvement upang mabuhay yung property or para ito manatiling nakatayo. So, bawal niya po obligahin ang may-ari ng bahay upang bayaran yun. Pero, meron po siyang pribilehiyo na kunin yung materyales na ginamit niya at ilipat sa paglilipatan niya. Ayun. Maliwanag. Sir Philip, ngayon, pwede mong baklasin yung babuyan mo para ilipat yan kung saan mo gusto ilipat, pero aalis ka pa rin sa property na yon. Sir, ganito po kasi yan. Ang bawat tao po kasi dito sir, may binigay ang barangay na nakapangalan sa kanya. Yung bahay na yun, exist po na sabi na yung parang gilid na ng ilog, exist po. Ano po kami sa barangay, exist na po yung lote na yun. Yun yung nakapangalan sa pinsan ko. Namatay po yung pinsan ko, pinauwi ako dito ng nanay ko, at sira yung bahay na yun. Pinaayos ko, pinatampakan ko ng buhangin, pinag-jealousy ko po. Ang mahirap naman yun, sir, palit, gusto niya po rin sa uli sa akin, ang tatagawa ko na, ay yung pinaghirapan ko, sir, galing sa pagsasaka ko yan, sir, pinaghirapan ko, Okay, in the first place, matanong muna kita, sir, bago tayo lumayo at humaba pa ng humaba, bakit mo kasi kinakaaway si mama mo? Ito ko po, inaaway nanay ko, yung kapatid ko po ang nagmamaneoga dyan sa mga Facebook, pagpopost ng Facebook, yung kapatid. Hindi nga, sir, wag ka mandamay. Ikaw po yung binabangkit ni nanay mo na minumura mo raw siya. Ay, sir po, hindi ganun, sir, ang ano. Ang katunayan, sir, alam ng buong barangay yan dito, sir, kung anong pangyayari. Nay, usap kayo, Nay. Kasi sabi niya, alam daw ng buong barangay na hindi ka niya minura. May video po ako na kami po ay nagkasagutan. Todo po ang pagmura niya sa akin. No, testigo sa akin. O sige. Nagamalaki ka sa akin? Nagamalaki ka sa akin? Dahil ikaw ay may pira ngayon? Mayabang ka na? O sige, malalaman ngayon. Pag malaki ka na ngayon. Mamalaki. Oo. Kaya patunayan ko yung dahil napagos ko yan. Pag ang anak mo. Ha? Sino ka muna? Ikaw? Hintay mo lang. Ay, tagal. Pag dumating ang pira. Anong dumating ang pera? Luluwas na ng walang hindi kay Tulpo. O, tingnan natin. Kasalibanan mo. Gawin mo. O, galing ko yan. Huwag kang magdala. Panindigan ko yan. Mayabang ka na, nagkapira ka lang, ay mayabang ka na. Alam mo, ikaw lang nagsabi niyan. Ikaw lang. Ikaw. Ikaw ha, alam ko yan ha. Kaya ilabas mo yung mga hayop mo yan. Pag nabayaran mo yan, ilalabas Hindi, ko na yan. ilalabas mo yan, walang hindi. May ebidensya na ako kung ano kabaho yung mga hayop mo yan. Oo. Ha, sige. Sabi ko, isusumbong kita kay Serapi Tulfo. Gawin mo. Nagsisigaw po siya. Nagawin mo, hindi daw siya natatakot. Kahit sino pang abogado ang kanyang harap ang kukunin ko. Sandali po, Mama. Sir Philip, hindi nyo kailangan matakot sa akin, pero matakot po kayo sa batas. At yan po ipatutupad yung batas ng mga kapulisan natin. At sa gusto mo, sir, ikaw, sir, ay ma-evict dyan. Hindi naman ako, sir, nakatira doon. Ang sa akin, sir, ang sa ko, sir, hindi ako nakatira doon. Ang nandun ay yung mga alaga ko lang, sir. Ang sa akin lang, sir, ibalik mo yung pinaghirapan ko. Hindi ko naman inangkin yung bahay, sir, dahil sa pinsan ko yung namatay. Dahil may mga kapatid yung pinsan ko, eh. Sir, wala tayong pag-usapan kahit na sinong Poncio Pilato may-ari niyan. The fact na yan ay nakapangalan ngayon kay Charlie at itong si Charlie, hindi mo naman pala kaano-ano ito, okay? Hindi mo to tatay at ito'y sumasang-ayon kay Leonisa na ikaw ay patalsikin dyan. So be it. Yes, sir, walang problema, sir. Pwede po bang tumawag din kayo sa barangay namin, sa barangay kapitan namin at sa mga kagawad para alam niyo rin po ang punot dulo niyan. Hindi ko na kailangan po, sir. Bakit, sir? Kasi po, nagsalita na po yung may-ari ng lupa, yung may-ari ng bahay, na ikaw po ay gusto niyang mawala na dyan. Ang magagawa lang ng barangay is pag-aayusin kayo. Hindi po nakatitulo yung lupa na yan, sir. Walang titulo po. Nay, may titulo ba kayo dyan? Kung titulo yan, sir. Meron po, certificate po, awarding of certificate po, nakapangalan po sa amin. Award lang yan, sir. Bakit hindi naman po at may isasulutik, pwede ka po mahirap dahil wala yung Sir lupa. Philip, regardless kung award lang ito, pero the fact na nakapangalan doon si Charlie at Leonila at wala ka sa titulo, so wala ka doon sa award, may karapatan pa silang palayasin ka. Antigas talaga ng ulo mo, sir. Darating na po yung pulis dyan, sir. Ang pinapaliwanag ko, sir, yung sector kasi
para ipagawa yan. At Ano- hindi naman sir ako basta pumasok dyan. Ano pinagawa mo? Sir, yung buong bahay. Mapapatunayan mo ba na pinagawa mo yung buong bahay? Yes sir, may mga listahan at resibo ako sir kung ano mga nagastos ko at buong street namin dito sir magpapatunay. Nanay Leonisa, Po. totoo ba meron siyang mga resibo na magpapatunay na pinarenovate niya yung bahay na yan from the ground up? Opo, ito po ay dati ng bahay ng aking pamangking namatay na iniwan po sa amin po. Ngayon ay wala pong nakatira. Sabi ko sa kanya, ipaayos mo ang bahay, walang bintana. 3 bintana po ang pinaayos niya at yung kubita at yung loob pinapinis. Yun lamang po. Yun Okay, po mga magkano po yung nagastos niya doon? ay siguro po maabot po yun ng 40,000. Kasi yung Genesis ay nasa 20,000. Okay, 40,000. Sandali. Babalik ulit tayo dun sa abogado natin. Attorney. Yes, okay. Nagreklamo itong isa, meron siyang ginastos daw at kinumpirma naman itong si Nanay Leonisa Yes, ng mga 40,000 na gastos niya. Paano naman itong si Philip? Okay, sir. Ang basic rule kasi, sino man ang nagtayo sa lupa ng isang tao, ang tinayo niya ay malalaglag sa pagmamay-ari ng may-ari ng lupa. Pero kapag ganito po ang sitwasyon, ang makukuha niya lang ay ang karapatan mabayaran para sa materyales na kanyang binigay. So medyo may tama rin naman po si Philip. Nabayaran niyo ako para dun sa materyales na yon. Pero mangyayari lang ito kapag hindi mo matatanggal o mababaklas yung kagamitan na yon. Kung mapakita natin na ang nilagay niyang improvements ay removable, ang makukuha niya lang na right ay kunin yung removable na mga properties na yun. So, Removable. So, bintana, kung pwede yung i-remove. ganyan. Yes, sir. Without damaging the property as to Yung its toilet intent. bowl, makakuha niya. Kung kaya niyang tanggalin, sir, why not? Paano yung finishing? Yan, mahirap na yan, sir. Yan ang tinatawag nating integral part of the building. Integral part. Yan ang kailangang bayaran. Okay, kailan bayaran ni Yes, Nanay sir. para Ni Nanay. palaya? Yes, sir. Actually, sir, ito yun. Pwede nilang palayasin, tapos saka na nila bayaran. Palayas na o pay Kasi, later? yes, sir. Kasi, ang nangyayari dito, naninirahan lang siya doon due to the mere tolerance. Hindi naman po siya nangungupahan eh. Due to the mere tolerance of the landowner. Tinotolerate yung pag-stay niya doon. Exactly, sir. Okay. Pero may hindi na siya matolerate kasi bastos. Then, I'm sorry, mag-end na yung tolerance. It's either umupa ka sa akin or goodbye. Narinig niyo po, Nanay Leonisa. May karapatan pa rin talaga kay palayasin. However, ang problema natin dito, yung mga na-invest niya na improvement dyan. Ano sa tingin niyo po? May usapan po kami sa barangay na babayaran siya. Pero ang gusto niya po, 80,000. Sabi ko, hindi mo ako maluluko. Paano magiging 80,000? Ay 65,000 na yung pinagawa dyan. Okay. Ngayon, ikaw mataas. 40. 80,000. Ganito na lang po ma'am, sabi po ni Attorney Garrett, pwede raw yung palayas now, pay later. Papalayasin natin siya bukas and then magkakapirmanan sa barangay na babayaran nyo siya installment, pwede raw yung ganon. Ay, kung papayag po siya, sige po. Hindi, papayag siya, wala siya magawa. Paano po yung mga manok niya, mga hayop niya? Yung po ang una ko pang inareklamo, yung napakainay at mabaga. Tatanggalin nyo po yan. Pag hindi, di itinola nyo, leksyonin nyo. Ganun lang kasimple yun. At least bigyan natin siya ng sapat na warning. Ilang bang baboy meron dyan? 2 pong malalaki, 2 biik, yung bulaw. Ilang manok? Marami po yung panabong at yung mga anak, mga babae. Bigyan natin siya ng mga 1 week na para i-vacate yung mga hayop. Sapat na siguro yun. Tatawag tayo sa pulis. Sir Philip, tatawag po kami sa pulis para kayo po sa pilitang alisin na dyan, pati yung mga manok nyo, baboy. Pero para maging fair naman sa'yo, bigyan po na kayo ng pulis namin din ng 1 linggo para makahanap po ng lugar kung saan ililipat po yung mga baboy at manok. Yes, sir. Ang ano ko lang sa inyo, sir, hindi ako kasi sa barangay, sir, ng December. Nagkapirmahan kami. May pirma na kayo. Yes, sir, may pirmahan na kami na kami ako yung nagastos ko. Sa December na yan, naging mga pinsan ko para dyan sa bahay na yan. Okay. Yun ang nag-usapan namin sa barangay, sir. Okay. May kasulatan na yan, sir, sa barangay. Nanay Leonisa, may kasulatan pala kayo sa barangay? Nagpapirmahan na po kami sa barangay. Bago matapos po itong taon, babayaran ko siya doon sa bahay na pagpagawa niya. Ay pero ngayon, sa mga kilos po niya at mga salita, ay bakbakin na lamang niya. Okay. Sir, ganito sir, tatawag po kami sa barangay, tatawag po kami sa pulis, at kung ano po yung disposition po ng barangay at pulis, dahil hindi na talaga kayo pwede magsama dyan, then yun pong ipatutupad natin. Pag sinabi po ng barangay, tansya po ng barangay at pulis na kailangan alisin na kayo, then alisin na kayo. Yes, sir, wala naman po problema. Sir, hindi naman ako nakatira doon, sir. Ang sa akin lang, sir,
pinaghirapan ko kasi yung ibalik niyo naman sa akin. Hindi ko inakin yung bahay na hindi akin yun sa pinsan ko yun. Sige po, sa barangay po sir, mag-uusap kayo. Pero for the meantime, 1 week para alisin yung mga manok. Dahil kung hindi, baka maging tinola yon. At alisin po yung mga baboy kasi kung hindi, maging lechon yun. Okay. Kung ano yung pinaghirapan ko, yun lang naman ang kukunin ko. Hindi ako nangangkilan, hindi akin, sir. Opo sir, naiintindihan ko po yan sir. Salamat naman po sir kung ganun po sir. Ay, meron pa po yung kaso dito sa barangay, yung sinakalpan niya yung kanyang kapatid na may pilik na bata. Ay sus, Mario Joseph, child abuse. Opo. Sir Philip, mukhang may kaso ka na. Mapapalayas ka na, makukulong ka pa ata. Sir Philip. Ay, sir, yan, sir, ay sa sobrang na rin sa akin na kapatid, sir, pero hindi ko sinakalya, sir. Nanay Leonisa, pupunta po tayo sa barangay at saka sa PNP para doon pag-uusapan yung proseso ng pagpapaalis po kay Sir Philip. Okay, ma'am? Opo. Sige, salamat po, ma'am Leonisa. Tatawag ulit kami. Opo, sige po. Sir Philip, tatawag ulit kami sa inyo. Sige po, sir. Magandang hapon po. Yan, ang isang kaso na kung saan ang isang nag-aaway na pamilya gusto sana namin pag-ayusin pero mukhang malabo na. Kaya kailangan magkahiwalay-hiwalay na sila. Masakit man sabihin to, mag-ina na nag-aaway na dapat nagmamahalan, nagtutulungan. Pero itong isa, minumura yung kanyang nanay, so kailangan out na siya. Hello, magandang tanghali po. Sa Barangay Gloria ho ba ito? Opo. Ma'am, tatanong ko lang po sana yung nangyari po doon sa case po ni Ma'am Leonisa Agno tsaka po ng kanyang anak na si Sir Philip. Nagkaharap daw po sila dyan kahapon. Yes, ma'am. Ano pong nangyari, ma'am? Nag-aayos po ba sila? Hindi po, madam, kasi yung kanyang nanay ay medyo galit pa. Hindi pa niya maibigay yung pagpapatawad niya. Sa ngayon po, dahil hindi po sila magkasundo at wala rin po kami dyan dahil nga po lockdown, kung maaari po sana magkakaroon po tayo ng kasulatan na after po ng lockdown, doon po namin sila i-assist, tutulungan para po kami mismo ay makakita nung mismong property po nung pinag-aawayan nila dahil hindi rin po klaro. Ayun pong bahay na sinasabi dahil mahirap na rin pong manghimasok kami dyan sa tungkol sa mga private property. Dahil kayo po talaga ang mas nakakaalam niyan, ma'am. Yes, madam. So, bali ganun po, ma'am. Kung pwede po sana, paasistahan na lang po sila pag nagharap ulit dyan sila sa barangay ng mahinahon. Okay, madam. Okay po, ma'am. Okay, Sige, thank you, salamat po. madam. Hello, Sir Philip. Opo. Sir, bali po ganito po yung mangyayari. Napag-usapan na po namin ng barangay na aayusin natin tong problema pagkatapos po ng lockdown para kami po mismo ay dudulog dyan sa lugar ninyo at titignan namin kung ano talaga yung problema. So, mas okay po sana na makapunta kami dyan, gumawa ng investigasyon o aksyon patungkol dyan sa problema nyo. Okay po sa inyo na makipag-ayos po sa nanay ninyo, magpakumbaba para po sana matapos itong problema. Yes, madam, wala naman pong problema sa akin eh. Marami po salamat sa inyo at talagang hinalungkat nyo ang buong katunayan. At ako'y nagpapasalamat din po sa inyong programa. Okay, sige po sir, salamat po. Okay po. Magandang hapon po, Ma'am Leonisa Agno. Mas okay po sana na kami mismo ay pupunta dyan sa inyo pagkatapos po ng lockdown at makita po yung mismong lugar. Okay lang po ba, ma'am, na pangsamantala po magkaayos muna kayo sa barangay? Opo. Yun. Sige po, natawagan ko na po yung barangay. Ready naman po sila kahit na anong araw kayong magkita doon. Okay lang po sa inyo, ma'am, na ipagpaliban po muna natin. Magpakalman po muna tayo at aaksyonan natin to after lockdown. Sige po. Salamat po. Maraming salamat po, Sir Pitulpo. Binigyan niyo kami ng pagkakataon na matulungan at mailapit namin ang aming problema. Action agad po. Salamat po. Okay po, madam. Maraming salamat din po. Tulpo, isang taong hindi ka
ka iiwanan basta nasa tama ka. Ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong rapi tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na, mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal, sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat